Lumulutang na bilangguan na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong. Para lamang ikulong ka. At kailangan pa ng 1 milyong gwardiya na nagbabantay araw-gabi. Kahit na ang iyong katawan ay puno ng bakal na mga pako na nakakalma ng kaluluwa. Wala ring sinuman ang nagdadaring lumapit sa iyo sa loob ng 10 metro. Dahil 3 taon na ang nakakaraan, hinarap mo ang pagsalakay ng 10 bansa. Hindi ka lamang nagdala ng kagulangan kundi tinalikdan mo ang mga malalakas upang makagawa ng daan sa dugo. Maging ang mahigit sa 100 mga mandirigma ng kanluran ay nawasak mo at naging ikaw ang pinakamataas sa kasalukuyan. Ngunit sa digmaang iyon, tinamaan ka ng isang bihirang laso ng tagsibol. Sa pagkawala ng iyong sariling bait, nadumisan mo ang tanging babaeng mandirigma ng Longguo, na nagdulot sa kanya upang mawala ang lahat ng kanyang lakas at tuluyang maging walang silbi. Matapos ito, sa iyong pagkadismaya, kusang loob mong tinanggap ang pagsupil ng Longguo. Tanging sa Longguo ka lamang makakatagpo ng mga kalaban na hindi mapipigilan. Sa oras na iyon, saka ka lamang magkakaroon ng pagkakataon na makaalis. At ngayon ay ang iyong ika-6 na pagkakataon na makalabas mula sa bilangguan. Inalis ng warden ang isa sa 9 mong bakal na pako na nakakalma ng kaluluwa. Pagkatapos ay dinala ka sa Lin family sa Yang City. Sinabi na may isang 5 binting antas na kriminal na gusto kang patagilid. Sa panahong ito, ang mga tao ng Lin family ay nagtipon dito sa buong lugar. Ngunit wala silang pakiramdam ng tensyon sa pagharap sa isang malakas na kaaway. Sa halip, isa-isa silang may masamang tingin. Sa nakikita nilang babaeng puno ng dugo sa loob ng kulungan, bahagyang umunat ang iyong kilay. Nagtanong ka, nasaan ang tao na gustong patagilid ng Lin family? Lumabas mula sa tao ang leader ng Lin family na si Lin Cheng. Ikaw ang pinakamakabangis na bilanggo sa kulungan ng nakatagong dragon. Tamang-tama ang pagdating mo. Habang sinasabi ito, itinuro niya ang babaeng nasa loob ng kulungan. Siya yon. Gusto kong gamitin mo ang iyong pinakamakabangis na paraan para pahirapan siya at ipahiya siya. Dapat siyang maranasan ang mas masahol pa sa kamatayan. Sa nakita, agad na nanlalamig ang iyong anyo. Ito ang sinasabi ninyo na may peligro na 5 binting antas. Ganito lamang ang isang babaeng ito. Hindi. Sa aming mga mata, ito ay hindi lamang 5 binting. Siya ay higit pa sa 5 binting. Dahil hindi lamang siya matapang na tumanggi sa aking anak. Lakas ng loob mong sipain ang aking anak sa kanyang maselang bahagi. Gusto kong pasukin ang buhay ng hangal na babaeng ito para siya ay magsisi. Kung magagawa mo ito ng maayos, ang Lin family ay hindi ka pababayaan. Kahit isang salita ko, maari kitang palayain. Itinaas mo ang iyong kilay. Sa totoo lang, matagal ka nang makakalaya. Pero ayaw mo lang talaga. Dahan-dahan kang lumapit sa harap ng bakal na kulungan. Nais mong makita kung sino ang babaeng ito na naglakas loob na hamakin ang Lin family. Nang sinimulan mong lapitan ang gilid ng kulungan, may mga kamay na puno ng dugo ang humawak sa iyong paa. Pakiusap, huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Nais mo sanang ilipat ang iyong paa. Ngunit ang boses na ito ay pamilyar sa iyo. Tumingin ka pababa. Sa ilalim ng magulo at basang buhok. Isang nanginginig na mukha na may mga mansa ng dugo ang bumungad sa iyong mga mata. At ito ay walang iba kundi si Li Wanqiu. Siya ang babaeng hindi mo kailanman makakalimutan. Sa loob ng 3 taon, nasa bilangguan ka dahil sa kanya. 3 taon na ang nakalilipas, ikaw ay tinamaan ng malupit na lason at muntik ng mamatay. Ang uri ng lason na yon ay dapat makipagtalik sa isang babae. At ang karaniwang babae ay tiyak na mamatay. Sakto, noon ay nakatagpo ng babaeng mandirigma ng Longguo na si Li Wanqiu. Sa insidenteng yon, nalagay mo siya sa kahihiyan. Mula noon, nawala ang kanyang lakas at naging karaniwang tao. Kahit na hindi pa kasing dangal ng karaniwang tao. Sa damdaming may galit, pinili mong magbayad ng sala sa loob ng bilangguan. Kasabay nito, ikaw ay nagpapagaling. Ngunit hindi mo kailanman maisip na makikita mo siya dito. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Pakiusap, siya ay lumuhod sa iyong harapan. Ang kanyang ulo ay puno ng dugo at siya ay labis na nagpakumbaba. Ano ang nangyari sa loob ng 3 taon? Paano nagawa na ang isang mandirigma ay humantong sa ganito? Binuksan mo ang bakal na kulungan. Naguluhan ang mga tao sa Lin family. Ngunit malamig na sinabi ng superintendent, huwag mag-alala, hindi magkakaroon ng gulo habang nariyan siya. Sinabi ng leader ng Lin family na nakangiti, Li Wanqiu, akala mo ba makakatakas ka? Hindi na ako tatakbo. Siya ay kahabag-habag na lumuhod sa harapan ni Lin Cheng. Lin family, nasaan ang aking anak na babae? Pakiusap, pakawalan mo ang aking anak na babae. Ikaw, siya ay 2 taon na ganda. 2 taon. Anak na babae. Tumingin ka sa labis na kahabag-habag na si Li Wanqiu. Ang babaeng ito ay nagkaroon ng anak na babae. Tumawa ng malakas ang leader ng Lin family. Hahaha, natatandaan mo pa ang iyong anak na babae. Noong tinanggihan mo ang aking anak at sinaktan siya. Naisip mo na ba na may isa ka pang anak na babae? Ang aking anak ay nais lamang na makasama ka ng ilang gabi. Para maranasan niya ang lasa ng pagiging mandirigma ng Diyosa. Pero ikaw, hindi lamang ikaw ay hindi marunong makilala ng mabuti, kundi sinira mo pa ang kanyang pagkatao. Si Li Wanqiu ay nanginginig sa takot. Li Wanqiu, sasabihin ko sa'yo. Huli na, sobrang huli na. Gagawin kong hindi kayo makaligtas ni makamatay. Hindi. Si Li Wanqiu ay nabaliw. Pakiusap, pakawalan niyo na si Xiao Cao. Si Lin Cheng ay nakatapak sa kanyang ulo. Noong una, ang aking anak na si Lin Fengliu ay humiling din sa iyo ng ganito na pakawalan siya. Pero ikaw, sinira mo ang kanyang pagkatao.
Huwag kang umiyak. Ang mundong ito ay patas. Ang tao ay kailangang magbayad para sa kanilang mga pagkakamali. Sabi niya habang binitiwan ang kanyang paa. Itinuro kanya. Siya ay taong nailigtas ng Lin family mula sa lumulutang na bilangguan. Siya ang pinakamadugo at malupit sa mundong ito. Siya ay ginagamit para labanan ka. Siyempre, marahil ito rin ay para labanan si Xiao Cao. Desperadong umiling si Li Wanqiu. Hindi. Kung susubukan yung saktan si Xiao Cao, hindi kayo makakaligtas sa pamilya ko. Pamilya ng Li. Nagtawanan si Lin Cheng. Dati, hindi kami tumagal sa iyo ang Lin family. Pero dahil sa iyong pagkapahiya, Li Wanqiu, ang pamilya ng Li ay pinaslang ng Zhang family. Paano pa kami makakapag-alala sa iyo bilang isang kahiyan? Bukod dito, kung ang pamilya ng Li ay nagmamalasakit sa iyo, sa loob ng 2 o 3 taon habang ikaw ay nagbubuntis, sa mahigpit na taglamig, makakaligtas ka sa pamamagitan ng pamimitas ng basura. Umaasa ka pa rin ba na ililigtas ka ng pamilya ng Li? Tunay na naive. Desperadong itinaas ni Li Wanqiu ang kanyang ulo. Malabo ang kanyang mga mata mula sa luha. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkamangha, isang anyo na tulad ng demonyo ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang demonyong nagdala sa kanya mula sa mga ulap patungong impyerno. Hindi. Huwag ninyong galawin si Xiao Cao. Hindi kayo palalagpasin ng kanyang ama. Nagulat ang mga tao sa Lin family. Ang lalaking nagdulot sa iyo na magdalang tao ng labas sa kasal. Agad na tumango si Li Wanqiu. Siya ay isang demonyo na pumatay ng hindi kumikilos. Kung galawin ako, maaaring hindi siya mag-alala. Kung galawin ang kanyang anak na babae, papatayin niya kayong lahat. Hindi talaga alam ni Li Wanqiu kung sino ang taong iyon. Ngunit sa ngayon, wala na siyang magagawa kundi sabihin ng mas matindi ang tungkol sa demonyong iyon. Sabi ni Lin Cheng ng kalmado, maaaring patay na siya sa loob ng 3 taon. At kung maglakas loob siyang lumabas, ayusin siya ng Zhang family sa Magic City. Ang mga salitang ito ay bumuwal sa huli niyang pag-asa. Siya ay sumigaw ng may kawalang pag-asa. Demonyo! Ikaw ay demonyo. Binastos mo ako 3 taon na ang nakalipas. Nasaan ka? Pakiusap, lumitaw ka na. Itakbo niyo si Xiao Cao. Si Xiao Cao, naramdaman mong may pagalog sa puso mo. Nakatayo ka sa lugar na yon nang hindi makagalaw. Hindi mo akalain na si Chen Fan ay may anak na babae. Sa loob ng maraming taon, hindi mo kailanman inasahan ang isang asawa at anak. Dahil isa kang demonyo, ay tinatawag ng di mabilang na mga bansa at mga puwersa bilang hari ng mga mamamatay tao ng itim na dragon ng impyerno. Ang reputasyon ng iyong organisasyon ng mga mamamatay tao na itim na dragon. Ang takot na dulot nito ay umabot sa buong kanlurang mundo. Ang tulad mo ba na tagapagpatayan ay karapat-dapat sa isang asawa at mga anak? Hindi mo kailanman naisip ito. Ngunit sa sandaling ito, ang mga salita ni Li Wanqiu ay nagwasak ng yero sa iyong puso. 3 taon na ang nakalilipas para patayin ka. 12 bansa ang nagpadala ng libu-libong pinakamalakas na mandirigma upang salakayin ka. Gumamit ng lahat ng paraan. Sa huli, nahawahan ka ng iba't ibang uri ng lason. Kasama na rito ang pinaka-nakakatakot na lason ng tagsibol. Akala mo noon ay tiyak na mamamatay ka. Tumakas ka pabalik sa Yansha na nais lamang bumalik sa iyong pinagmulan. Ngunit hindi mo inaasahan na makatagpo si Li Wanqiu sa oras na naglalabas ka ng lason. Noong pagkakataong iyon, sinunog mo siya. Ngayon, nagkaroon ka pa ng anak na babae. Nagsimulang nanginginig ang buong katawan mo. Dahan-dahang lumuhod at niyakap si Li Wanqiu. Nandito na ako, nandito na si Chen Fan. Nanginginig si Li Wanqiu. Ang pamilyar na boses at amoy ay nakilala siya sa iyo. Dapat ay kinamumuhian ka niya. Ngunit ang malupit na buhay sa mga nakaraang taon ay nawalan siya ng galit. Siya ay nanalangin. Iligtas mo si Xiao Cao, pakiusap, iligtas mo si Xiao Cao. Huwag mag-alala. Sa akin, walang sinuman ang makakasakit sa kanya sa mundo. Nakita ng leader ng Lin family ang eksenang ito at nagmukhang nag-aalala. Ano ang nangyayari? Bigla kang tumingin pataas. Pumatay. Isang alon ng puot ang pumailan lang. Ang ilang bakal na mga pako na nakakalma ng kaluluwa ay lumabas mula sa iyong katawan. Ang lupa ay nagkahiwa-hiwalay. Ang warden ay nagbago ng mukha at humiyaw sa takot. Itim na dragon, ano ang balak mong gawin? Ang iyong tingin ay malamig. Niinsulto ng Lin family ang aking asawa at anak. Ngayon, ako si Chen Fan ay nais gawin parang impyerno ang buong Lin family. Hawak mo ang sobrang mahina na si Li Wanqiu na puno ng puot. Ang mga tao sa Lin family ay nanginginig sa ilalim ng nakabibighaning puot na ito. Si Lin Cheng ay nakadapa sa lupa na may takot na nakatitig sa iyo. Naglakas loob ka. Ako si Chen Fan, namuhay ng 20 taon sa kanluran bilang isang nakapangyarihang mandirigma at isang hari ng ilalim ng lupa. Kahit na nakapatay ako ng isang pinuno ng bansa, hindi ko na alam kung gaano karaming tao ang namatay sa aking mga kamay. Ikaw, isang maliit na Lin family, ay madali kong mapupukpok. Si Lin Cheng ay nagulat. Sa mundong ito ay may ganitong katatakot na tao. Ngunit agad siyang tumanggi. Impossible. Walang ganitong katakot-takot na nilalang sa mundong ito. Akala mo ba na ang malalaking salita ay makakapagpahintulot sa Lin family? Nagkakamali ka. Ang Lin family ko ay hindi basta-basta mo lang mapupukpok. Ang punong gwardya ay halos mawalan ng malay sa gulo sa kanyang isipan. Huwag nang pag-usapan ang isang maliit na Lin family sa lungsod. Kahit na ang mga higante ng demonyo ng lungsod ay hindi sapat para dito. Ang dating hari ng mga mamamatay tao ay kagulangan. May masamang mangyayari, malaking problema ito.
Master ng Lin family, huwag mo siyang pakialaman, huwag mo siyang galitin. Talaga bang nahuli niyo ang kanyang anak na babae? Agad, pakawalan siya. Kung hindi, may magyayaring malubhang problema. Si Lin Cheng ay lalong nagalit. Ang kanyang mga kamao ay parang nagkikiskisan. Matagal nang may malubhang problema. Nang yakapin niya ang babaeng ito. Siya ay patay na noon pa. Hindi lamang siya. Pati ang kanyang asawa at anak na babae ay patay na rin. Nang masabi niya ito, sumigaw siya sa kanyang mga tauhan. Ilabas niyo ang kanyang anak na babae. Kung siya ay mamamatay, gusto kong mamatay silang lahat. Isang tauhan ang mabilis na umalis. Agad, sumigaw si Lin Cheng sa isa pang tauhan. Ipadala ang aking utos. Tawagin ang 3 pangunahing tagapamahala ng dugo ng Lin family. 71 tagapagtanggol ng dugo at 3,000 bantay ng dugo. Ngayong araw, gusto kong makita ang lumulutang na bilangguan ng nakagapos na dragon. Kung paano ang salarin ay wawasak sa aking Lin family. Patuloy kang nagtatawan. 3,000 blood kill guards. Kahit 3,000, si Chen Fan ay kayang pumatay na parang aso. Mapagmataas. Labis na kayabangan. Si Lin Cheng ay galit na galit at nanlilisik ang mga mata. Siya ay nanumpa. Tiyak na ipaparanas kay Chen Fan ang matinding sakit at mawalan ng pag-asa. Umuugong. Bigla. Yumanig ang lupa na parang libu-libong kabayo na umaabot. Isang tunog na parang kulog ang umalulong. Narito ang pinuno ng Blood Kill Guards na si 7 Kill. Sino ang may lakas ng loob na mangubos sa Lin family? Isang lalaking may mukhang nakakatakot, kasabay ang 30 Blood Kill Generals. Mahigit sa 1,000 Blood Kill Guards ang pumasok sa Lin family. Ang hepe ng bilangguan ay natatakot na tumawag sa isang misteryosong numero. Sa oras na yon, muling yumanig ang lupa. Isang nakakatakot na sigaw ang yumanig sa langit at lupa. Narito ang pinuno ng Blood Kill Guards na si Breaking Army. Sino ang may lakas ng loob na mangubos? Mahigit sa 1,000 tao ang sumunod na parang itim na dragon. Sumunod ang huling pinuno ng Blood Kill Guards. Ako ang pinuno ng Blood Killers. Sino ang mga ngahas na maging mapagmataas? 3 pangunahing pinuno ng Blood Killers, 70 generals at 3,000 Blood Killers. Pinalibutan ang Lin family kung saan walang makakalusot. Ang mga manonood sa paligid ay natatakot at nanginginig. Si Lin Cheng ay may mapangwasak na titig na nakatuon sa iyo. Si Chen Fan. Ang lahat ng aking 3,000 blood killers ay narito na. Paano mo gustong mamatay? Ang katawan ni Li Wanqiu sa iyong mga bisig ay hindi mapigilang nanginginig. Hindi ko inasahan na kami ng aking pamilya ay mamamatay na magkasama. Hindi kami mamamatay. 3 taon na ang nakalipas, hindi ako namatay, mula noon wala nang makakapatay sa akin. Pagkatapos sabihin yon, naglakad ka na puno ng lakas. 3,000, hindi sapat, napakalayo. Tawagin mo ang lahat ng iyong koneksyon at kapangyarihan. Gusto kong ipakita sa inyo kung ano ang tinatawag na dugoy umaagos na parang ilog at mga katawan na parang bundok. Mapagmataas. Si Lin Cheng at kahit ang Lin family ay nakaramdam na sila mismo at ang kanilang mga kasama ay sapat na mapagmataas. Ngunit hindi nila kailanman inasahan. Sa mundong ito ay may mga tao na mas matigas ang ulo kaysa sa kanila. Si Lin Cheng ay masigasig na nakatingin sa iyo. Agad siyang umiti ng malamig. CJ, dahil ito ang huling hangarin mo, tutuparin ko ito. Pagkatapos niyang sabihin yon, nagsimula na siyang tumawag. Rumagasa ang tunog. Isang konvoy ang mabilis na lumapit. Daan-daang kalalakihang nakasuot ng itim ang sabay-sabay na lumabas. Ang boses ay parang kulog. Ang pamilya Zhao ay narito upang tulungan ang pamilya Lin. Sa hindi nagtagal, isa-isa ang mga kilalang tao mula sa Yang City na dumating. Sa 10 pinakamalaking pamilya sa Yang City, 5 pamilya ang dumating. Nagpadala ng mga elite na tauhan upang sugpuin ang pamilya Lin. Kasama ang 3,000 blood kill guards ng pamilya Lin ngayon. Lampas 5,000 tao ang nakatayo sa iyong paligid. Si Lin Cheng ay may nakakabinging presensya. Si Chen Fan, ang 5,000 tao ay sapat na upang gilingin ka sa laman. Susunod, naghihintay na lang sa iyong anak na babae at kayo ay maaari ng magkasama-sama. Kalansing, biglang may isang tinig na umabot. Nakita ang ilang mga tauhan ng pamilya Lin na may dalang isang bakal na kulungan. Sa loob nito ay may isang maruming maliit na batang babae. Ang maliit na batang babae ay patuloy na umiikot sa loob habang umiiyak. Itinuro ni Li Wanqiu ang hawla at patuloy na nakikipaglaban. Mukhang gusto niyang sabihin ang isang bagay. Pero hindi siya makasigaw. Humahawak siya sa kanyang buhok sa sakit at nagmamakaawa. Makalipas ang 10 segundo, saka lang siya nakasigaw. Xiao Cao. Siya ang aming Xiao Cao. Boom! Para kang tinamaan ng kidlat. Matinding nakatitig ka sa batang babae sa loob ng hawla. Isang matinding sakit ang nagdulot sa iyong mga mata na magpula. Ay! Ang iyong puso ay nagdurugo. Isang alon ng galit ang naglalagablab sa iyong kalooban. Yakap mo si Li Wanqiu habang paunti-unti kang lumalapit sa hawla. Mukhang may naramdaman ang batang babae sa loob ng hawla. Tumingin siya sa iyo. Nang makita si Li Wanqiu, siya ay nagmamakaawang umiiyak. Mama, masakit si Xiao Cao. Ang mga luha ni Li Wanqiu ay umaagos. Nakawala siya sa iyong yakap at tumakbo papunta sa hawla. Unti-unti kang lumapit. Nang umabot ka, biglang tumigil ang batang babae sa pag-iyak. Nakatingin siya sa iyo na may malalaking mata. Ikaw ba ang tatay ni Xiao Cao? Sa sandaling ito, biglang natunaw ang iyong puso. Agad mong hinila ang bakal na bilangguan. Dahan-dahan mong yakap ang batang babae. Nagsalita ng may panginginig. Ako ang papa. Ako ang tatay ni Xiao Cao.
Huhuhu. Si Xiao Kao ay nakadapa sa iyong dibdib, umiiyak ng may sama ng loob. Tay, nasaan ka? Bakit di mo pinrotektahan si Xiao Kao? Sila'y nanakit kay Xiao Kao. Sobrang sakit ni Xiao Kao. Bigla kang nagalit at naginit ng buong katawan. Ang mga ugat sa iyong leeg at braso ay namumutok. Sinabi ni Lin Cheng ng malamig. Chen Fan, ngayon, kumpleto na ang inyong pamilya. Pwede na kayong mamatay. Habang nagsasalita, ilang mga tauhan ng Lin family ang lumapit sa iyo. Ay! Bigla kang lumingon at sumigaw ng galit. Ang boses mo ay parang kulog. Ang lahat ay nakaramdam na parang sumasabog ang kanilang ulo. Nang mawala ang tunog, lahat ay natigilan. Nakatingin si Lin Cheng sa mga taong parang naston at sumisigaw. Ano pa ang ginagawa niyo dyan? Bang! 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 Sa oras na natapos ang kanyang salita, ang mga tao ay isa-isang bumagsak. Dugo ang umagos mula sa kanilang mga mukha. Ang buong mukha ay naging labis na nakakatakot. Hindi nakatiis si Lin Cheng at ang iba pa, umatras sila ng ilang hakbang. May pagkabigla sa kanilang mga mukha. Anong nangyayari? May naglakad papalapit upang tingnan. Sa susunod na segundo, ang nag-imbestiga ay tumakas ng may takot na parang nakakita ng multo. Patay. Patay na sila, lahat sila ay patay. Ano? Lahat ay parang nanlumo sa kanilang mga puso. Si Lin Cheng ay sumigaw na may hindi makapaniwala na galit. Paano posible ito? Nang panahong iyon, ang leader ng Blood Kill na si Seven Kills ay lumapit kay Lin Cheng. Itinuro kanya at sinabi ng mabigat. Siya ang nagpasabog ng sigaw na yon. Pumutok ang utak ni Xiao Wu at ng iba pa. Lahat ay napahigpit ng hininga. Hindi lamang ang mga tao sa Lin family, kundi pati si Li Wanqiu ay naguluhan. Alam niya na natakot siya, pero hindi niya inasahan na ganito katakot. Inalalayan mo si Xiao Kao papunta kay Li Wanqiu. Dalhin mo si Xiao Kao. Tignan mo kung paano ko wawasakin ang Lin family. Si Li Wanqiu ay nakatitig sa iyo. Si Xiao Kao ay mahinang nagsabi. Ano ang gagawin ni Mama at Papa? Dahan-dahang hinarangan ni Li Wanqiu ang kanyang paningin. Dahan-dahan kang tumayo. Para bang isang nagigising na leon. Sinabi ko na wawasakin ko ang Lin family. Ngayon, sa taginip, wala ni isa sa mga mandirigma at matatanda ang makaliligtas sa inyo. Sa isang iglap, may pumatak na galit mula sa iyo. Ngayong oras ay tanghali na ngunit ang mga tao ng Lin family. Ngunit naramdaman ang lamig na umakyat sa dibdib. Ang mga talukap ng mata ni Lin Cheng ay labis na nanginginig. Ngunit agad siyang sumigaw ng galit. Nagsalita ng mga pagmamalaki. Patayin mo siya para sa akin. Dalawang mandirigma na may galit ang tumakbo papunta sa iyo. Direkta kanilang pinagsalpukan. Bang! Bang! Ang dalawang mandirigma ay bumangga sa pader na ilang metro ang layo at agad na sumabog ang kanilang katawan. Dugoy tinangay ang mga pader. Lahat ay labis na nighap ang mga pupils. Sabay-sabay na umatras ang mga tagapagsanggalang ng dugo. Umuunggal si Lin Cheng. Patayin, sama-sama. Patayin siya. Kaya niyang labanan ng isa, dalawa, kahit 100, 1,000. Umuuga. Sa susunod na sandali, daan-daang tagapagsanggalang ng dugo ay dumadagsa sa iyo tulad ng itim na agos. Patayin. Para kang higanteng dragon na umuungal. Sa isang kisap mata, daan-daang tagapagsanggalang ng dugo ang nakadapa sa lupa na umuungal. Ito, maputla ang mukha ni Lin Cheng. Ang tatlong pangunahing pinuno ng tagapagsanggalang ng dugo ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na takot. Kung hindi kaya ng 100, bigyan mo ako ng 1,000. Umiingay si Lin Cheng. Kahit isang tao lang na may laway ay kayang bumaha sa kanya. Patayin! 1,000 tagapagsanggalang ng dugo ang umiingay at pumapalibot sa iyo. Ngunit kahit 1,000, hindi pa rin sila makakalaban sa iyo. Sa isang iglap, ang 1,000 tao ay nagkawatak-watak. Maraming tao ang hindi pa naabot ka ay natakot na sa iyong kapangyarihan. Mukha ni Lin Cheng ay sobrang nangingitim. Nagsimula siyang sumigaw ng direkta sa natitirang 88 mamamatay tao. Mamamatay tao. Umakyat. Ang 88 mamamatay tao ay sabay-sabay na sumusulong. Bigla kang tumapak ng mahigpit sa lupa. Umalis ka. Kung hindi, mamamatay ka. Kalusugan. Ang lupa ay diretsong napunit. Isang nakakatakot na bitak ang kumalat mula sa ilalim ng iyong mga paa patungo sa kanilang mga paa. Pumapasok ang tunog ng pagungol. Ang 88 mamamatay tao ay bumagsak ng diretsyo sa lupa. Ang lakas ng isang pagsakay ay nagwasak sa 88 mamamatay tao. Anong kapangyarihan ito? Nang makita ito, nabigla at namutla ang lahat ng naroon. Lalo na ang panig ni Lin Cheng na talagang nangingitim ang mukha. Si Chen Fan ay talagang naging napakalakas hanggang sa antas na ito. Talagang labis na pambihira, kasing husay ng isang guro. Si Lin Cheng ay nagulat na hindi makapaniwala. Alam niya ang lakas ng mga mamamatay tao ng Lin family. Sa resulta, siya ay nawasak ng isang sipa. Sa oras na yon, lahat ay nakatitig sa isang lugar. Si Li Wanqiu ay tulala din. Halos hindi makapaniwala na ang lalaking ito ay may ganitong nakakatakot na lakas. Tahimik. Napakatahimik na tila isang katahimikan ng kamatayan. Sa napakalaking lugar, tila walang kahit na kaunting tunog na lumalabas. Para bang pinindot ang mute button, naging tahimik na tahimik. Matagal na panahong hindi makakita dahil sa nakatakip na mga mata. Ang anak na si Xiao Kao sa nakasusulasok na tanawin ay nanghihinayang na nagtanong. Nanay, anong nangyari? Bakit wala nang nagsasalita? Nasaan ang papa? Sa iyong mga mata ay may lumitaw na malambot na kulay. Mahinang sinabi kay Xiao Kao. Huwag magalala, ayos lang si papa.
Kapag naayos na natin ang mga masamang tao, uwi tayo. Si Xiao Kao ay mahinang sumagot. Uwi, Papa, uwi tayo. Ang nilutong patatas ni nanay ay talagang masarap. Sa ganitong dugong-luhang larangan, ang inyong pag-uusap ni Xiao Kao ay tila hindi ka panipaniwala. Hayop, si Lin Cheng ay nagising mula sa kanyang pagkabigla. Kung papayagan silang makabalik ng ligtas at magkakasama, kaya't ang aking anak na si Lin Fengliu ay walang supling. Paano ko mababawi ang malaking pagkagalit na ito? Paano nagtatawanan ang mga pamilyang ito sa Lin family sa Yangshi? Hindi. Tiyak na imposibleng mangyari. Si Lin Cheng ay may dugo sa kanyang mga mata. 3 pinuno ng dugo ng pagpatay. Patayin siya. Siya ang leader ng pamilya. Pagkatapos ng kanyang sinabi, ang punong leader ay nagpakitang gilas sa iyo. Ngunit ang iyong tingin ay nananatiling maamo. Nakatigil sa aking anak na si Xiao Kao. Hindi man lang tumingin sa 3 pinuno ng dugo ng Lin family. Mabilis na tumama ng 3 suntok. Bang! 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 Ang 3 pinuno ng dugo ng Lin family ay direktang nabasag sa hangin. Ang ulan ng dugo at mga laman loob ay nahulog sa lupa. Ang buong lugar ay napuno ng nakakatakot na katahimikan. Ang ganitong marahas at mabangis na tanawin ay malalim na. Nakagulat sa bawat isa. Ang mga iyon ang mga kilalang pinuno ng dugo ng Lin family sa Yangshi. Bawat isa ay isang makapangyarihang tao. Ngunit ngayon, tila madali silang nabasag ng iba. Ang malaking pagkakaiba na ito ay nagdulot ng pagkagulat sa lahat. Si Li Wanqiu ay nashock din sa tanawing ito. Nakatingin sa iyo na maalaga at nag-aalaga kay Xiao Kao. Ang 3 taong sama ng loob ay tila unti-unting natutunaw. Ang 3 miyembro ng pamilya ay tila ganoon din. Zhao family at Ma family, hindi pa ba kayo kikilos? Mukhang hindi maganda ang mukha ni Lin Cheng. Sumigaw siya sa Zhao family, Ma family at iba pang 5 malalaking pamilya. Ang Zhao family at Ma family ay nagmamasid ng may galit. Ang pang-aapi sa amin Yangshi na mga pamilya ay talagang nag-iisip na wala kaming makakaya. Ang 6 na malalaking pamilya ng Yangshi ay palaging nagkakaisa. Kung gagawin mo iyan, ikaw ay nagiging kaaway namin. Gayunpaman, sa oras na ang 5 malalaking pamilya ng Yangshi ay nagbigay ng kanilang opinyon. Sa panahon ng pag-sharpen ng mga kutsilyo, ikaw ay simpleng ngumiti ng may paghamak. Kasunod nito, isang matinding sipa sa lupa. Isang malakas na tunog ng pagyanig. Ang lupa ay tila bumagsak na parang nagkaroon ng 10 antas na lindol. Sa isang iglap, ang lahat ng mga tao sa mga malalaking pamilya ng Yangshi ay nalugmok. Isa-isa silang bumagsak sa lupa. 100 bitak na tila walang hanggan. Tila nagdadala sa siyam na malalim na impyerno. Nang makita ang tanawing ito, agad na nagbago ang mga pahayag ng iba't ibang pamilya. Para silang mga baybi na sinakal. Ang boses ay biglang huminto. Ay! Paumanhin, nakalimutan kong may isa pa akong. Mahalaga ang pulong na dapat kong dumaan. Matapos magsalita ang pinuno ng Zhao, siya'y umakyat at mabilis na tumakas. Ang pinuno ng Ma ay agad din na tumakbo patungo kay Zhao. Sa direksyon ng pinuno ng pamilya. Ako rin, may pulong din akong idaraos. Ang iba pang 3 pamilya ay naghanap ng dahilan at nagmadali ang tumakas. Si Lin Cheng ay nagalit na ang mukha ay naging bakal na bughaw at nagmura. Kayo mga. Ngunit hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi. Isang malamig na tinig ang pumasok sa kanyang tainga. Paano mo gustong mamatay? Ang boses ay tila mula sa matinding lamig ng yelo ng Arctic, na nagpas-tremor sa kanyang buong katawan. Si Lin Cheng ay napilitang lumingon. Ang iyong tingin ay tila nagmamasid sa patay na bagay habang nakatingin kay Lin Cheng. Si Lin Cheng, puno ng takot at galit, ay sumigaw ng tila nawawala na ang ulira. Huwag kang magyabang. Akala mo ba kayang patayin mo ako? May mga kakampi pa ako. Sa likod ng Lin family ay ang Gurong Yunsan, darating na siya. Kapag dumating siya, mamamatay kayong lahat. Nang marinig ang Gurong Yunsan, ang mukha ni Li Wanqiu ay namutla. Sumigaw siya patungo sa iyo. Ikaw, bilisan mo at dalhin mo si Xiao Kao palayo. Alam ko ang taong iyon sa Yunsan, talagang nakakatakot siya. Hindi kanya kayang talunin. Ang kanyang magagandang mata ay puno ng takot. Bilisan mo, tumakas ka at dalhin si Xiao Kao palayo. Ako na ang bahala sa likuran. Si Li Wanqiu ay labis na nag-aalala. Ngunit nanatili kang walang galaw. Maingat na tumingin siya kay Li Wanqiu at Xiao Kao. Dahan-dahan niyang sinabi, mula ngayon wala nang makakaharm sa inyo. Lahat ng nanakit sa inyo, ako ang magbibigay ng parusa. Papabayarin ko sila sa kanilang ginawa. Sa oras na yon, isang nakaalipin na tawa ang narinig mula sa malayo. Ang tunog ay parang kulog. Ang yabang mo. Ngayong araw, kung hindi kayo magpapakumbaba, hindi ko tatanggapin ang apelyido ng pamilya. Ang boses ay may kasamang nakakatakot na puot at kapangyarihan. Ang lahat ay nakatingin sa inyo, ang 3 tao sa pamilya. Ang kanilang tingin ay puno ng awa at panghihinayang. Dumating na ang guro ng Yuntian. Tiyak na mamamatay kayo. Kasabay ng malupit na pagtawa ay nahulog. Isang grupo ng mga lalaking parang mga lobo at tigre ang sumugod sa bahay ng Lin. Ang mga taong ito ay isa-isang may mga katawan na parang mga lobo at tigre. Naglalabas ng matinding presensya. Bawat isa sa kanila ay parang mga tangking may baluti na sumasabog sa atake. Nakikinig sa maayos na tunog ng mga hakbang. Si Li Wanqiu ay lalo pang namutla. Ang grupong ito ay tiyak na mga bihasang elite. Kaya nilang humarap sa 10. Isa sa mga mayabang na lalaking nakasuot ng baluti sa bawat hakbang. Ang bawat hakbang ay tila naglalakad sa ibabaw ng puso. Pinaparamdam sa halos lahat na para silang nawawala ng hininga.
Siya ang guro ng bundok ng ulap. Napakalakas ng kapangyarihan. Isang tao ay maaring magpatigil ng isang sekta. Nang makita si Yunshan, si Lin Cheng ay lumapit na parang isang tuta. Ginoong Yunshan, maestro. Ngunit si Yunshan ay hindi man lang tumingin kay Lin Cheng. Ang tingin niya ay tumawid sa iyo. Nagpakita ng malamig na ngiti at pang-insulto sa kanyang mukha. Isang simpleng bilanggo ay naging ganito ka mapagmataas. Mayroon akong dalawang pagpipilian para sa iyo. Unang-una, lumuhod ng maayos, humingi ng tawad, umamin sa sala, at sumuko. Pangalawa, si Yunshan, na may pagdududa, ay tumawid sa iyo at kay Li Wanqiu. Sinabi niya ng may paghamak. Ang salitang tikamatayan ay umuugong, puno ng kapangyarihan at pang-aapi. Si Lin Cheng ay nagising mula sa pagka-awkward at masiglang tumingin sa inyo. Hahaha. Sa pagdating ni Maestro Yunshan, ang inyong pamilya ay tiyak na mamamatay. Lahat ay naniniwala na si Maestro Wei Yun ay hindi kayang pigilan ng sinuman. Si Li Wanqiu ay tila parang tutumba na. Yakapin si Xiao Cao, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi mahalaga kung siya'y mamamatay ngunit si Xiao Cao ay napakabata pa. Ngunit sa oras na ito, kumilos ka. Isang magaan na hakbang, bigla kang umabot ng mahigit 10 metro. Nakaharap ka na kay Guru Yunshan. Sa susunod na segundo, bigla kang nagtaas ng isang kamay. Direkta kang nagbigay ng isang malakas na sampal. Ang mga mata ni Guru Yunshan ay lumawak at agad na nag-react. Fist ay bumagsak. Ngunit ang bakal na kamao na ipinagmamalaki ni Yunshan. Sa ilalim ng iyong sampal. Para bang tufuyan, nag-crack at nagwasak. Ang sigaw ng sakit ay hindi pa lumalabas. Ang walang habas na sampal ay tumama ng todo sa kanang pisngi ni Yunshan. Sa isang malakas na tunog. Si Yunshan ay literal na nahulog dahil sa nakakatakot na sampal na ito, na ang ulo ay bumagsak sa lupa. Sa oras na iyon, ang asul na bato sa sahig ay unti-unting nag-crack. Sa isang iglap, ang buong lugar ay naging tahimik. Para bang ang malamig na hangin mula sa yelo ng Arctic ay sumalanta sa buong lugar. Lahat ay naiinip at naguguluhan. Ang mga mata ay puno ng matinding gulat at hindi makapaniwala. Ito ay isang guro pagkatapos ng lahat. Ang pinakamalakas sa buong mundo, ngayon ay natumba sa lupa ng isang hampas. Paano mangyayari ito? Hindi ito maaaring mangyari. Ang guro ng Yunsan ay talagang natalo ng isang hampas. Tiyak na ito ay isang ilusyon. Paano kaya ang bilanggo ay makatalo sa guro ng Yunsan? Ang eksenang iyon ay talagang nagpabigla sa lahat. Lalo na kay Lin Cheng at ang kanyang mga kasama. Para bang lalabas na ang kanilang mga mata. Si Li Wanqiu ay tinakpan ang kanyang bibig na puno ng hindi makapaniwala. Ang lalaking sumira sa kanya noon ay talagang napakalakas. Ngunit hindi mo talaga pinansin ang gulat ng iba. Sa halip, nakatingin ka kay Lin Cheng na may malamig na tingin. Ikaw rin ay mamamatay. Isang tunog ng pagbagsak. Si Lin Cheng ay agad na lumuhod sa lupa, ang kanyang mukha ay maputi na para bang patay. Kahit ang guro ng Yunsan ay hindi nakakayanan ang atake ng demonyong ito. Kaya't, tanging ang pagsuko sa pamamagitan ng pagyuko sa lupa. Nagkamali ako, si Lin Cheng. Hindi ko dapat saktan ang inyong babae at mga anak. Handang ibigay ang lahat ng ari-arian ng Lin family. Kapalit ng pagbigay niyo sa amin ng daan patungo sa kalayaan. Bumangga ng bumangga. Si Lin Cheng ay labis na kumakabog ng kanyang ulo. Ang iba pang tao ay napahinga sa takot nang marinig ang mga salitang ito. Ngunit iyong sinuyod ang iyong tingin sa kalawangin na bakal na piitan. Nang makita ang maruruming damit ni Li Wanqiu at Xiao Cao, sinabi ng walang pakialam, ano ang halaga ng kaunti lamang na ari-arian ng Lin family? Biglang itinayo ni Lin Cheng ang kanyang ulo. Kahit ang dugo sa kanyang noo ay hindi na alintana. Nakatingin sa iyo na may takot ang kanyang mga mata na magpapatuloy sa pagmamakaawa. Nakatingin ka sa kanya mula sa itaas ng may malamig na tingin. Pinagtitripanan ang aking babae at anak na babae. Ikaw. Tanging kamatayan lamang. Ngunit nang handa ka ng wasakin ang Lin family at maghasik ng kaguluhan. Zhang family. Ang Zhang family ng Demon City ang nagutos sa akin na pagmilitan sila. Si Lin Cheng ay tila naisip ang isang bagay at sumigaw ng buong lakas. Ikaw. Kung papatay ka, ang Zhang family ay tiyak na hindi ka patatawarin. Iyan ay mga pangunahing pamilya ng demonyo sa lungsod, maraming Grandmaster, at pati na rin ang mandirigma ng Diyosa. Naglakas loob ka bang galawin ako? Ngunit patuloy kang tumingin kay Lin Cheng nang may paghamak. Sinabi mo ng puno ng kapangyarihan. Huwag kang mag-alala. Mabilis silang bababa upang samahan ka. Lahat ng nanakit sa kanila ay dapat mamatay. Nang matapos ang iyong sinasabi, malakas mong tinahak ang iyong paa. Ang nakasamang pulang dugo ay tumagas palabas. Si Lin Cheng ay namatay agad. Kasunod nito, si Lin Fengliu ay napatay mo rin. Mula noon, ang Lin family ay nagwakas. Sa puntong ito, napansin mo ang mga nagtatangkang tumakas na sina Yunshan at iba pa. Sinalita mo ng malamig ang iyong tingin. At ikaw. Si Master Yunshan ay naging maputla ang mukha sa isang iglap. Ako ay isang master ng Yansha. Ikaw, ngumiti ka ng malamig at ang iyong mga mata ay puno ng puot. Itim na dragon. Sagutin ang tawag. Sa puntong ito, ang warden ay may kakabahang mukha. Ipinasa ang isang cellphone sa iyong harapan. Nang marinig iyon, kumunot ang iyong noo. Ito pala ay ang nagpadala sa iyo 3 taon na ang nakalipas. Sa lumulutang na bilangguan na si Elder Long Ini, isang matandang malakas na tinig ang narinig mula sa cellphone. Itim na dragon, itigil mo na. Ikaw ay pinatawad na, hindi mo na kailangan pang bumalik sa lumulutang na bilangguan. At nais kong ikaw ay maging mandirigma ng Diyos Arnie.
Ang warden sa tabi ay labis na nagulat nang marinig ang mga salitang ito. Ang hari ng mga mamamatay tao na itim na dragon ng impyerno ay talagang nais maging mandirigma ng Diyos Arnie. Gayunpaman, tumanggi ka. Wala kang kahit kaunting interes sa posisyon ng mandirigma ng Diyos Arnie. Ang tinig ni Elder Long ay muling narinig. Narinig ko ang tungkol sa iyong sitwasyon. Kung dati ay isa ka pang taong walang Vex at walang Yanji, ang posisyong ito ay hindi talaga kinakailangan. Ngunit ngayon, mayroon kang asawa at anak na babae. Kung hindi mo iniisip ang iyong sarili, dapat mong isipin sila. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, tumingin ka kay Liwan Q na mahina at kay Xiao Kao na marumi. Sa wakas, pumayag na rin ako. Inabot ko ang telepono. Itinuro mo ng malamig na tingin ang mga iyon na nangapi. Mga tao ng Lin family na nangapi kay Liwan Q at Xiao Kao. Sa isang iglap, ang malungkot na sigaw ay sumabay-sabay. Umaabot sa loob ng villa ng Lin family. Makalipas ang ilang sandali, kinuha mo si Liwan Q sa iyong likod. At yakap si Xiao Kao, umalis ka ng may diin. Kasabay nito, ang punong tagapamahala ng Zhang family, isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa Mago. Si Zhang Hingbao ay naliligid sa galit. Ano? Ang Lin family sa Yang City ay winasak. At ito ay ginawa ng walang hiyang lalaki ni Liwan Q. Noong panahon ng kasunduan ng Zhang at Li family na ikakasal na. Sa kinalabasan, natagpuan na si Liwan Q ay nawasak at nawala ang kanyang lakas. Ang kanyang tiyan ay lumaki na rin. Ito ay nagdulot sa Zhang family ng kahihiyan at pangaalipusta. Bilang isang pangunahing pamilya, paano matitiis ng Zhang family ang ganitong bagay? Agad nilang pinigilan ang Li family. At lalong nagresulta ito sa pagkalugmok ni Liwan Q bilang isang pulubi na nangangailangan ng basura para sa kabuhayan. Ngayon, si Liwan Q ay naglakas loob na wasakin ang Lin family. Ang nakaraang napagkasunduang kasal na si Zhang Tianfang ay higit pang nagalit. 3 taon na, naghihintay ako sa iyo ng 3 taon. Yung babaeng iyon na may kasamang anak na nagmamalimos, hindi ka man lang nagpakita. Ngayon, hindi mo na kayang pigilin ang iyong sarili. Kung ganoon, kailangang magtipon ang inyong pamilya sa ilalim ng lupa. Hindi pagpatay kay Liwan Q ay para sa pangaalipusta sa kanya, upang ilantad ang kanyang kalaguyo. Ngayon na lumabas na ang kalaguyo, hindi na kailangan ng pain. Ang mga mata ni Zhang Tianfang ay punong-puno ng kabaliwan. Sa malamig na tinig, inutos niya. Simulan nang hulihin ang mga ito. Patayin ang sinuman. 3 araw mula ngayon, ika-6 na po kaarawan ng aking ama. Nais ko na ang ulo ng taong iyon ay gawing regalo. Kasabay nito, kayong 3 ay umabot sa tinitirhan ni Liwan Q. Nakita ang kanilang tahanan. Ang buong katawan mo ay nanginginig. 3 taon na ang nakalipas, napalibutan ng libu-libong malalakas na tao. Hindi ka man lang kumilos kahit patayin ka. Pero ngayon, ang mga mata mo'y parang gustong pumutok, nakasara ang mga kamao mo. Dahil ang lugar ni na Liwan Q at Xiao Kao ay isang gumuho na yungib ng tulay. Ang malamig na hangin ay humuhuni at ang masangsang na amoy ay bumabalot. Sa tabi ay may isang basurahan. Paano kayo nakatira dito? Umiiyak ka ng labis habang tinatanong si Liwan Q. Dahan-dahang hinahaplos ni Liwan Q ang ulo ni Xiao Kao. 3 taon na ang nakalipas, nagdala ako ng anak mo. Sa ilalim ng pressure ng Zhang family sa modo, pinalayas ako mula sa Li family. Nawalan ako ng kapangyarihan ng guro. Nais ko sanang makahanap ng trabaho upang suportahan ang sarili ko at si Xiao Kao. Pero sa bawat kumpanya, pinapalayas ako. Pati sa pagupa ng bahay, pinapalayas din ako. Isang landlord ang lihim na nagsabi sa akin na may pressure mula sa Zhang family. Walang may gustong umupa sa akin at wala rin akong mahanap na trabaho. Tanging maaari ko na lang gawin ay dalhin si Xiao Kao at magtago sa yungib ng tulay para mangolekta ng basura. Ang tingin ni Liwan Q ay bumagsak sa yungib ng tulay. Sa paligid ay may mga nakakalason na pintura na ibinuhos. Maraming nakasulat na mga salitang panginsulto sa itaas. Ang kanyang katawan ay parang tumanaw na mahuhulog. Sinabi niya ng may kalungkutan. Pati ang tulay ay may mga pagkakataon, na may mga tao ring pumipilit sa amin na lumabas. Sinira ang mga pagkain at bagay na aming nakuha. Sumigaw ka ng puno ng sakit. Naglalabas ka ng nakakatakot na presensya. Bilang itim na dragon ng impyerno, may taglay na pinakamataas na lakas at walang katapusang kayamanan. Pero ang babae at anak niya ay nakatira sa lugar na tinitirhan ng mga asong gubat. Nang mga sandaling ito, si Xiao Kao ay humiwalay mula sa iyo. Pumasok siya sa tulay at kumuha ng isang malamig na patatas at ipinasok ito sa iyong kamay. Tatay, kakain ka. Ito ay masarap, pinakagusto ito ni Xiao Kao. Nakita mo ang inosente at masayang ngiti ng iyong anak at ang kanyang malamig na kamay. Nataranta ka. Xiao Kao, kayo ba'y kumakain ng ganito palagi? Tumango si Xiao Kao ng masaya. At pagkatapos ay kumagat siya sa malamig na hilaw na patatas. Masaya siyang kumanta ng isang kanta. Walang bango ng bulaklak, walang taas ng puno. Isa akong damo na walang nakakakilala. Never akong nag-iisa, never akong nalulungkot. Ang bata at malambot na boses ay umuugong sa hangin. 2 linya ng dugo at luha ang bumuhos mula sa iyong mga mata. Itay, Itay, bakit ka umiiyak? Umiiyak din si Xiao Kao. Ayaw na niyang mawala ang kanyang itay. Walang anuman. Pinunasan mo ang iyong luha. Tumingin ka ng may determinasyon kay Xiao Kao at Liwan Q. Mula ngayon, walang sinuman ang mangbibigay sa inyo ng problema. Mabubuhay kayo tulad ng nasa isang palasyo. Ako, si Chen Fan, ay nangangako. Itay, ano ang palasyo? Kapag dinala ka ng itay, malalaman mo.
Siguradong ito ay isang napakalaking tulay. Nakatingin sa masayang interaksyon ninyong dalawa ng iyong anak na si Xiao Kao. Ang tingin ni Li Wanqiu ay naging mas banayad. Para bang nagbigay siya ng huling hininga. At pagkatapos ay hindi na siya nakatiis. Isang tunog ng iye at sumuka. Ang pulang dugo ay sumabog mula sa kanyang bibig. Biglang nagiba ang kulay ng iyong mukha. Agad na niyakap ang bumabagsak na si Li Wanqiu. Matapos ang pagsisiyasat, napagtanto mong siya'y ubos na ang lakas at pag-asa. Si Xiao Kao ay sumigaw at niyakap ang binti ni Li Wanqiu. Ang mukha ni Li Wanqiu ay tila putlang papel. Walang kahit nakaunting kulay ng dugo. Tumingin siya sa iyo nang may komplikadong damdamin. Sa loob ng 3 taon, madalas akong mangarap na patayin ka. Dahil sinira mo ang lahat sa akin. Pero ngayon, hindi na ako nagagalit. Wala na akong lakas para magalit sa iyo. Pagkatapos kong umalis, kailangan mong alagaan si Xiao Kao. Bago matapos ang kanyang mga salita, ang kanyang kamay ay dumausdos na walang lakas. Mabagal niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Itinaas mo ang iyong ulo sa langit. Naglabas ng isang mahina ngunit labis na galit na sigaw. Ang mga luha ng dugo ay walang tigil na umaagos mula sa iyong mga mata. Ako ba, si Chen Fan, ay nakatakdang maging nag-iisa habang buhay. Iniwan ka ng iyong mga magulang mula pagkabata. Nakikipagagawan sa mga asong gubat at pusa sa mga basurahan. Hindi ko na alam kung gaano karaming beses akong nasugatan. Nang maglaon, nakilala mo ang taong iyon. Sinabi niya sa iyo na kapag sumunod ka sa kanya, wala kang problema sa pagkain at tirahan. Mula noon, pumasok ka sa grupong iyon at naging mamamatay tao. Nagsulat ka ng mga alamat sa ilalim ng mundo. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon ka ng asawa at anak. Ngunit sa huli, muli kang nawalan ng walang magawa. Hindi ka mamamatay. Nag-aral ako ng medisina, kaya't maaari kitang iligtas. Huwag kang susuko, ililigtas kita. Inalalayan mo si Li Wanqiu at niyayakap si Xiao Kao nang may kaguluhan. Tumakbo ka patungo sa malapit na ospital at klinika. Ngunit sa sunod-sunod mong pagtakbo sa ilang klinika at botika, lahat ay tumanggi. Paumanhin, Ginoo, hindi kami nagbukas ngayon sa aming botika. Masyadong malubha ang sugat, hindi namin kayang gamutin sa klinika. Pumunta ka na lang sa malaking ospital. Sa wakas, dumating ka sa ikatlong People's Hospital ng Yangshi. Ang staff sa registration desk ay sumulyap sa nawawalang malay na si Li Wanqiu. Matigas silang tumanggi. Paumanhin, Ginoo, wala kayong identification, hindi kayo makakapagrehistro. Sa takot, sumigaw ka ng malakas. Gayunpaman, walang pakialam na sinipat ka ng mga kawani. Malamig na sinabi, pasensya na, ito ang mga patakaran. Ang mga kawani ng ospital ay mabilis na tumingin sa screen ng computer. Laking gulat mo nang makita ang larawan ni Li Wanqiu. Nakita niya na patuloy ka pa rin sa pagsisiksik, kaya sumigaw siya. Seguridad. Agad silang ilabas, huwag guluhin ang ibang pasyente. Nang makita mong papalapit ang 2 gwardiya, hindi mo na napigilan ang sarili mo. Bigla kang sumuntok at sinira ang bintana at mga bakal na rehas. Itinulak mo ang computer ng mga kawani para makita ito. Nang makita mo ang larawan ni Li Wanqiu sa itaas, bigla mong naintindihan. Nagbigay ng babala ang Zhang family. Walang sinuman sa mga ospital sa buong Yang City ang naglakas loob na tumanggap sa inyo. Matigas kang tumingin sa mga kawani. Sumigaw ka ng matindi. Kung hindi niyo siya gagamutin, mamamatay kayo ngayong araw na ito. Sa isang iglap, isang napakalakas na puot ang humalili mula sa iyo. Agad na nanginig ang lahat sa paligid. Nakaramdam ng panginginig ang kanilang mga anit. Para bang may nakakatakot na halimaw na nakatingin sa kanila. Naguluhan ng mga kawani ng medikal. Agad nilang dinala si Li Wanqiu sa silidopera. Kailangan ng intravenous na likido, malubha ang mga sugat ng pasyente. Kailangan ng O-type na dugo agad. Nakatagpo ka ng kaunting ginhawa. Niyakap mo ng mahigpit si Xiao Kao. Itay, may masamang mangyari kay nanay. Kumagat si Xiao Kao sa kanyang labi, may mga luha na kumikislap sa kanyang mga mata. Pero hindi siya nagpagulo o umiyak ng malakas. Huwag kang magalala, tatay ang nangangako. Mahigpit mong niyakap ang iyong anak na babae at mahinang nagbigay ng ginhawa. Sa sandaling iyon, isang matandang doktor ang humikbi ng walang pag-asa. Napakabigat ng mga sugat ng pasyente. At marami pang matitinding sakit. Natatakot akong mahirap siyang maibalik. Kailangan niyong maghanda sa mental na aspeto. Nang marinig ito ni Xiao Kao, 2 niyang luha ang dumaloy. Tiningnan mo ang matandang doktor ng malamig. Na may mabigat na tinig. Gagamutin ko siya. Anuman ang mangyari. Pagkatapos, inilagay mo si Xiao Kao sa lupa. Xiao Kao, nandito ka kasama si nanay. Ako'y pupunta upang maghanap ng mga halamang gamot. Siguradong gagamitin ng tatay ang paraan para gumaling ang mama. Tatay, kumuha ng daliri. Umiti ka at sinabayang kumuha ng daliri si Xiao Kao. Agad kang umikot at mabilis na umalis. Di nagtagal, dala mo ang ilang pakete ng halamang gamot at pumasok sa silid ng pasyente. Ngunit natagpuan mong wala na si Li Wanqiu at si Xiao Kao. Magulo ang silid ng pasyente. Biglang nagyelo ang iyong ngiti. Umagos ang matinding galit mula sa iyo. Sinabi, nasaan ang asawa ko at anak ko? Isang nanginginig na anyo ang lumabas mula sa sulok. Siya ang matandang doktor na nakita mo kanina. Sa mga sandaling iyon, siya ay labis na natatakot. Kanina, isang grupo ng mga masasalang tao ang pumasok. At kinuha ang iyong anak at asawa. Nagiwan pa ng isang papel na nagsasabing doon mo sila hanapin. Binuksan mo ang papel. Nais nilang mabuhay ang iyong asawa at anak. Impyerno ng silangan ng bayan sa alas 4:30 ng hapon sa po ng huwad ng kuryente.
Alam mong may kapalit ang pagkapaliban. Mahigpit mong sinakal ang papel. Humarap at nagmadaling tumakbo palabas. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot at kabaliwan. Sa guho ng planta ng kuryente sa hilagang distrito ng Yangshi, si Li Wanqiu ay nakahiga sa malamig na lupa. Ang kanyang bibig ay natatakpan pa ng oxygen mask. Sa kanyang pulso ay may nakahang needle na nakakabit sa lidrip. Samantalang si Xiao Cao ay nagmamasid sa kanyang ina na may pag-aalala. Nagtatakam siya sa kanyang labi upang hindi humikbi at makaistorbo sa kanyang ina. Sa tabi ay may 18 anino na nakasuot ng itim na damit na magkakapareho. Sila ay may mga katawan na parang mga tigre at oso. Naglalabas sila ng napakalakas at mapanlikhang presensya. Ang pinuno ng mga nakaitim ay mas makapangyarihan pa. Naging nakakatakot na ito. Sa mga sandaling yon, bigla ang inilabas ng pinuno ang kanyang cellphone mula sa kanyang sinturon. Sa galang ay sinabi, "Ginoo, nahuli na ang babaeng iyon at ang kanyang anak na babae. Naabiso na rin ang lalaking iyon. Dumating dito ng 4:30 ng hapon para sa aking kapalaran. Magandang gawin, mahusay." Ang lalaki ay nasa video. Ang malamig at malupit na tingin ay lumipat kay Li Wanqiu at Xiao Cao na nasa lupa. Ang taong ito ay si Zhang Tianfang, dating kasintahan ni Li Wanqiu. Panggagahasa, nais makasama ang pamilya. Mangarap, pumunta sa impyerno para magkasama. Ginising siya ni Zhang Long. Siya ay ginoo. Si Zhang Long ay malamig na tumingin kay Li Wanqiu na may maputlang mukha. Isang malakas na slap ang bumuhos. Agad na bumangon ang isang pulang marka ng kamay sa mukha ni Li Wanqiu. Nagbigay siya ng isang sigaw ng sakit. "Nanay!" Hindi na nakayanan ni Xiao Cao ang kanyang mga luha. Tumalon siya patungo kay Li Wanqiu. Nakatingin sa kanyang anak at sa mga malalakas na taong nakasuot ng itim. At si Zhang Tianfang sa kabila ng video. Ang puso ni Li Wanqiu ay bumagsak. "Hahaha, mga pangit. Ngayon ay wakasan na ang lahat." Si Zhang Tianfang ay masungit na nakatitig kay Li Wanqiu. Kung gaano siya kahilig dati, ngayon ay ganoon din ang kanyang puot. Siya bilang tagapagmana ng isang kilalang pamilya ay may kasintahang hindi pa kasal. Aksidente siyang nagkapagbigay sa kanya ng pangit na karanasan. Ginawa siyang katatawanan sa pabilog na mundo ng mga mayayamang tao ng Magic City. Paano siya hindi magagalit? Si Li Wanqiu ay may maputlang mukha at mahirap na nagsabi, "Zhang Tianfang, si Xiao Cao ay walang kasalanan, siya ay 2 taong gulang pa lamang. Pakawalan mo siya, okay ba? Ano man ang gawin mong pahirap sa akin, handa akong pakawalan siya." Hindi lamang ikaw. Ang iyong anak na babae at ang wild na tao ay dapat mamatay ngayon. Isasama ko kayong tatlo sa impyerno upang magkita. Dapat kayong magpasalamat sa akin. Si Zhang Tianfang ay tumatawang hysterical. "Li Wanqiu, tingnan mo kung sino ang mga tao sa paligid." Si Li Wanqiu ay mahirap na umikot at tumingin sa paligid. Sa isang iglap, ang kanyang mga pupil ay lumiliit. Ang mga mata niya ay puno ng takot at pangamba. 18 itim na gwardiya ng Zhang. Ginamit mo pa sila. Alam na alam ni Li Wanqiu ang takot na dulot ng 18 itim na gwardiya ng Zhang. Bawat isa ay mga nangungunang mandirigma. Ang 18 tao ay sabay-sabay na pumatay ng ilang mga bihasang tao. Sila ay brutal sa kanilang mga gawain at mahilig sa pagpatay. Noong nakaraan, may isang angkan na kalaban ng Zhang. Pumasok ang 18 itim na gwardiya sa gabi. Pumatay sila ng sinumang tao, kahit ang mga sanggol na ilang buwan pa lang ay itinapon at pinatay. Sa pag-iisip na ito, ang mga mata ni Li Wanqiu ay puno ng walang katapusang kawalang pag-asa. Hindi siya natatakot sa kamatayan. Ngunit kung ang kanyang anak ay mahuhulog sa mga kamay ng mga salot, tiyak na mas masahol pa ito sa kamatayan. Tumingin si Zhang Tianfang sa maputlang mukha ni Li Wanqiu. Lalong nadarama ang saya. Sinabi niya kay Zhang Long, "Ano man ang gawin niyo sa kanila, wala akong pakialam. Gusto ko lang na ang kanilang mga ulo ay nandyan sa tamang oras pagkatapos ng 3 araw. Sa kaarawan ng aking ama. Dahil ito ang regalo ko para sa aking ama. Huwag mag-alala, Ginoo. Sa loob ng 3 araw, darating ng nasa takdang oras ang regalo." Sa mata ni Zhang Long ay sumiklab ang malupit at nakakatakot na ngiti. Si Zhang Tianfang ay tumango ng may kasiyahan. Ipinutol ang tawag. Sa pagkakataong ito, isang tao sa itim ang lumapit kay Zhang Long. "Kuya, ang babaeng ito ay may mahina at nalagas na buhay. Dapat ay patay na siya ng kalahating oras na ang nakakaraan, pero nabubuhay pa rin siya." Tumingin si Zhang Long kay Xiao Cao. Naghagikgikan siya. Mukhang naghihintay siya sa lalaking yon. Si Li Wanqiu ay malungkot na tumingin sa kanyang anak na si Xiao Cao. "Xiao Cao, ang taong iyon ay hindi pa rin tumupad sa kanyang pangako. Protektahan ka ba?" Ngunit sa mga sandaling iyon, narinig ang pamilyar na boses. "Pasensya na, nalati ako." Ang iyong mga mata ay puno ng labis na paghingi ng tawad. Tumingin kay Li Wanqiu at Xiao Cao. Pagkatapos ay malamig na tumingin kay Zhang Long at sa iba pa. "Kayo, handa na ba kayong mamatay?" Ang boses na ito ay mas malamig pa kaysa sa lamig ng hangin mula sa mga yelo ng Arctic. Ngunit si Zhang Long at ang iba ay natuwa. Ang target na dapat patayin ng batang ito ay sa wakas lumitaw. Basta't mapatay siya, tiyak na magkakaroon ng malaking gantimpala ang batang ito. Nang maisip ito, puno ng puot ang mga mata ni Zhang Long. Pagkatapos, hinablot niya ang oxygen mask sa mukha ni Li Wanqiu. Pinilit niyang bunutin ang syringe. Dugoy umaagos. Wala nang lakas si Li Wanqiu kahit sumigaw. Tinutukso ni Zhang Long ang pagtingin sayo. Ang buhay ng babaeng ito ay matagal nang naubos.
Ngunit tiniis niya ito upang maghintay na maibalik ang kanyang anak na babae. Pero sa huli, siya ay tiyak na madidisappoint. Ngayon, ang inyong pamilya ay pupunta sa impyerno upang magkaisa. Tumingin kay Liwan Qiu at Xiao Cao. At ang duguang syringe. Sa iyong mga mata, sumisikat ang malamig na liwanag. Kayo'y dapat mamatay. Ang nakakatakot na hangarin sa pagpatay ay umabot ng tulad ng 12 antas na bagyo. Biglang bumaba ang temperatura sa paligid. Itim na dragon ng impyerno. Nagising. Harapin ang tumataas na nakakatakot na hangarin sa pagpatay. Ang itsura ng 18 berdugo ay nagbago. Lalo na si Zhang Long. Ang kanyang mga pupil ay ang mga mata ay puno ng pagkagulat at hindi mapaniwalaan. Bilang pinuno ng mga berdugo ng Zhang family, si Zhang Long ay tiyak na pumatay ng daan-daang kahit libu-libong tao. Ngunit ang hangarin sa pagpatay ng batang ito, kumpara sa pinakakinainisan niyang tao, para bang ang pagkakaiba ng alitaptap at malaking ilaw. Ito'y tiyak na hangarin sa pagpatay na nagmula sa pagpatay ng maraming tao. Siya, ano ba talaga siya? Biglang sumiklab sa isip ni Zhang Long ang isang masamang pakiramdam. Ang 17 berdugo sa tabi ay lalo pang. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig at puno ng takot ang kanilang mga mata. Sa oras na ito, ikaw ay kumilos. Dong, bawat hakbang na bumagsak, lahat ay nagiwan ng malalim na yapak sa matigas na sahig ng semento. Ang buong katawan ay naglalabas ng nakakatakot na presensya na parang isang Tyrannosaurus Rex. 30 metro, 20 metro, papalapit ng papalapit. Ang bantog na masamang reputasyon ng 18 itim na gwardiya ng Zhang family ay talagang hindi makagalaw sa ilalim ng iyong presensya at sa loobin ng pagpatay. Nakikita nilang papasok ka na sa loob ng 5 metro. Matinding kinagat ni Zhang Long ang kanyang labi. May utos ang binata. 3 araw mula ngayon ay kaarawan ng tahanan ng pangunahing Zhang, ang ika-6 na po kaarawan. Dapat ipasa ang ulo ng 3 ito bilang regalo. Kumilos ang itim na gwardiya. Sumigaw si Zhang Long ng malakas. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at panguyam. Nagkatitigan ang 18 itim na gwardiya. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng walang katapusang kabaliwan. Mahigpit ang mga patakaran ng Zhang family sa maging bansang damo. Kung hindi nila maipapasa ang utos ng binata, wala silang ibang daan kundi ang kamatayan. Kahit na madadamay ang kanilang pamilya. Sa sandaling ito, bigla kang sumulong ng matinding hakbang. Ang iyong tingin ay malamig at diretsyo sa mga itim na damit ng Zhang family. 18 anay ang humarap at naghihintay ng kamatayan. Ang pangungusap na ito ay ganap na nagalit kay Zhang Long at sa kanyang mga kasama. Ang 18 ito ay kailanman nang talunin ang mandirigma ng Diyosa. Ngayon ay tinatawag silang mga anay. Naghahanap ka ng kamatayan. Hinila ang kanyang espada. Sumigaw si Zhang Long ng may galit. Sabay-sabay na hinila ng mga itim na damit ang kanilang mga mahahabang espada. Ang bilis ay parang kidlat. Sa isang iglap, ikaw ay napalibutan ng mga anino mula sa lahat ng panig. Ang nag-aalborotong liwanag ng espada ay pumatakbo patungo sa iyo na parang malakas na bagyo. Sa unang hakbang ng 18, ito ay isang tiyak na pagpatay. Ang hangin ay nahati sa pamamagitan ng 18 liwanag ng espada na nagbigay ng pagdaing. Ang nakakatakot na intensyon ng espada ay dumarating. Si Liwan Qiu ay napatingin sa eksenang ito at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Kahit na siya'y buo at may lakas ng mandirigma ng Diyosa. Sa harap ng ganitong masikip na susong espada, mahirap itong labanan. Kahit gaano pa kalakas si Chen Fan, hindi siya makakaharap sa sabay-sabay na pag-atake ng 18 itim na kasapi. Gayunpaman, habang nag-aalala si Liwan Qiu, wala kang bakas ng takot o pagkabahala sa iyong mukha. Pati na ang iyong mga labi ay may pangaasar ng ngiti. Hindi ka lamang umiwas kundi diretsyo kang sumugod sa nakakatakot na labirint ng mga talim. Malakas na ibinato ang iyong kamay. Tapos na. Ang puso ni Liwan Qiu ay bumagsak sa kailaliman. Nagsara siya ng mga mata sa kawalang pag-asa. Hindi niya inasahan na gagamitin mo ang iyong laman at dugo upang labanan ang 18 pinalakas na mga talim. Talagang parang isang itlog na tumama sa bato. Hahaha, mga hangal na tao. Mamatay ka na. Masaya-masaya si Zhang Long at ang iba. Ang batang ito ay talagang napakamapanghamak at hangal. Humaharap sa 18 talim. Kahit ang mga mandirigma ng Diyosa ay tiyak na mamamatay. Patayin ang tsaa. Biglang sumalpok ang 18 talim sa iyong laman at dugo. Ang tunog ng pagsabog ay nakabibingi. Sa susunod na sandali, isang bagay na hindi inaasahan ng lahat ang nangyari. 18 mahabang kutsilyo ang nahulog sa iyong mga daliri na hindi makagalaw. Ano? Naguluhan si Zhang Long at ang iba pa. Ang 18 tao na nagbigay ng buong lakas sa kanilang kutsilyo ay naharang niya sa isang kamay. Ito, paano ito posible? Ganoon lang. Ang iyong mga mata ay naglalaman ng labis na paghamak at panguyam. Noon, ikaw ay inatake ng maraming mandirigma ng Diyosa at libu-libong guro. Ano ang halaga ng ganitong sitwasyon ngayon? Hindi maganda. Napansin ni Zhang Long ang iyong nakakatakot na tingin. Ang kanyang puso ay bumagsak. Nais niyang bawiin ang mahabang kutsilyo at magbago ng taktika ngunit huli na. Bigla kang pumihit. Sa isang iglap, isang napakalakas na puwersa ang dumating. Ang mga mahabang kutsilyo sa kamay ng 18 itim na gwardiya ay biglang nahulog. Ang iyong tingin ay malamig. Tumakbo ka patungo sa mga itim na gwardiya. Ang malalakas na pag-atake ay dumating na parang bagyo. Pagsabog ng tunog, ang mga piraso ng bato sa lupa ng abandonadong planta ng kuryente ay lumipad at nagdulot ng alikabok.
Ang mga malungkot na sigaw ay patuloy na umaabot sa mahabang panahon. Swoosh! Biglang bumukas ang mga mata ni Lee Wan-kyu. Tumingin siya ng may hindi makapaniwalang ekspresyon. Dahil narinig niya ang sigaw ng hindi lamang isang tao. Sa isang sulyap na ito, si Lee Wan-kyu ay lubos na nabigla. Nakatayo kang buo at walang pinsala doon. Walang kahit anong sira sa suot mo. Para bang isang nakatindig na sibat na nagmamalaki sa kalangitan. 18 tagapagtanggol ng Zhang na nakasuot ng itim ay may mga putol na kamay at paa. Nakasubsob sa lupa at patuloy na umiiyak. Paano ito posible? Inisip ni Lee Wan-kyu na siya ay may nakikita lamang na ilusyon. Ngunit matapos niyang mabilis na pinikit ang kanyang mga mata ng ilang beses, natuklasan niya na ito ay totoo. Ang kanyang maputlang labi ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay puno ng walang katapusang pagkabigla at takot. Nararamdaman ang tingin ni Lee Wan-kyu. Tumagilid ka at mumiti ng mahinahon. Harangan ng mga tainga at matanik si Yao Kao, maayos ko na ito sa lalong madaling panahon. Nakatingin ako habang papalapit ka sa isang mahabang kutsilyo. Naunawaan ni Lee Wan-kyu ang sitwasyon. Agad niyang tinapan ang mga tainga at matanik si Yao Kao. Ikaw, nakatingin sa iyo na may malamig na ekspresyon, na may hawak na mahabang kutsilyo. Punong-puno si Zhang Long ng walang katapusang takot at panghihinayang. Isang ligaya ng lalaki na pinapagawa ng Ginoo. Talagang napakalakas. Kung alam ko lang na ganito, kahit na tumakas, ayaw ni Zhang Long na dumaan dito para mamatay. Pero ngayon, huli na ang lahat. Tumingin ka ng malamig kay Zhang Long. Sabi mo ng malamig, hindi ba't plano mong gamitin ang mga ulo ng pamilya kong tatlo bilang regalo para sa kaarawan ni Zhang Hengbao? Kung ganun, balak ko ring bigyan siya ng regalo. Sa pagbanggit mo, ang mahabang kutsilyo sa iyong kamay ay biglang bumagsak. Ang nakasisilaw na pulang dugo ay kumalat sa lupa. At kayo rin. Tumigil ang malungkot na sigaw ng 12 nakapait na damit. Matapos itong gawin, lumapit ka kay Lee Wan-kyu. Una, sinuri mo ang kanyang kalagayan. Tutulungan kitang huminto ang pagdurugo at panatilihin ang iyong hininga. Huwag kang susuko. Nahanap ko na ang mga halamang gamot. Magbibigay ako ng paggamot kapag nasa ligtas na lugar na tayo. Napakababa ng kalagayan ng katawan ni Lee Wan-kyu. Ang matagal na masamang kondisyon ng buhay ay nagdagdag pa. Ang mga naunang pang-aabuso at pagdurugo. Ngayon, halos wala na siyang lakas. Hinaplos ni Lee Wan-kyu ang ulo ng kanyang anak. May lumabas na ngiti sa kanyang mukha na puno ng init. Hindi ko kayang mawala si Xiao Kao, hindi siya basta-basta mamamatay. Tumingin ka sa kanya na may komplikadong damdamin. Ang dakilang babaeng ito ay nagdusa ng labis para sa kanyang anak. Pero mula ngayon, nandyan ka. Agad mong kinuha ang isang cellphone na matagal nang hindi ginamit mula sa bulsa. Tinawagan mo ang isang numero na hindi mo tinawagan sa loob ng 3 taon. Kasabay nito, sa isang lugar sa Taginit, isang matarik na bundok na mahigit sa 1,000 metro. Ang katawan ng bundok ay naubos na. Naging isang matibay na base na parang ginto. Sa oras na ito, sa silid ng pulong ng misteryosong base, isang grupo ng mga nakaburong tao ang nagsasagawa ng pulong. Pagsabog, isang matipunong lalaking kalbo. Sinalpak niya ng malakas ang mesa. 3 taon na. 3 taon na, saan na ba napunta ang aming pinuno? Sinubukan naming hanapin siya sa buong mundo, ngunit hindi pa rin namin siya natagpuan. Kailangan bang siya ay talagang magbitiw ng walang kabuluhan? Paano naman mamamatay ang aming pinuno? Sino ang makakapatay sa kanya? Kalbo, kahit namatay ka ng 100 beses, hindi mamamatay ang aming pinuno. Isang nakaburong tao sa tapat ang tumayo at nagalit na sumigaw. Ang kalbo ay humahawak sa kanyang ulo na nagmumukhang nahihirapan at naguguluhan. Hindi rin siya naniniwala na mamamatay ang aming pinuno. Ngunit 3 taon na, hindi pa rin lumilitaw ang aming pinuno. Kung hindi siya namatay, paano niyang hindi makokontak ang kanyang mga kapatid? Kalbo, Hushen, huwag na kayong magingay. Nandito kami ngayon para talakayin kung paano mahahanap ang aming pinuno. Hindi ito para magaway kayo. Ang nangungunang taktikong nakaitim ay nagsalita ng mababa ang tinig. Umungol ang Diyos ng apoy. Hindi na rin nagalit ang nakabaldeng tao. Ding ding ding. Habang ang tagapayo ay naghahandang magsalita muli, biglang tumunog ang cellphone. Bahagyang nagtuon ng kilay ang pinuno ng mga nakablak. Hindi ba't napagkasunduan na huwag magabala? Ngunit nang itinaas niya ang cellphone at nakita ang numerong palagi niyang iniisip, nagtaka ang lahat ng tao. Pagkaraan yon, bigla siyang tumayo ng madiin. Ang nakakabiglang kapangyarihan ay nagpasabog at inihagis ang buong mesa. Anong nangyari, Ginoong Zhuge? Dumating na ba ang kalaban? Sa isang iglap, naguluhan ang lahat. Ang tagapayo ay laging kalmado at matalino sa kanilang grupo. Ngunit ngayon, pagkatapos tumanggap ng tawag, ganito ang kanyang asal. Boss, tawag ito mula sa boss. Kinakabahan si Ginoong Zhuge at nanginginig ang kanyang mga labi. Boom! Sa isang sandali, isang nakakatakot na kapangyarihan ang sumiklab. Nagkaroon ng mga bitak sa silid ng pulong na gawa sa titanium alloy. Pero wala ni isa ang nagmamalasakit sa mga ito. Lahat ay sabik na nakatingin kay Zhuge. Anong kinakabahan mo? Sagutin mo na ang telepono. Sige na, sige na. Pinunasan ni Zhuge ang kanyang mga luha. Sinagot ang telepono. Boss, ikaw ba ito? Sa puntong ito, ang buong silid pulong ay tahimik na tahimik. Ang mga kakilakilabot na mamamatay tao mula sa ilalim ng lupa ay nakakatakot. Bawat isa ay parang mga estudyanteng sabik sa maliit na pulang bulaklak. Nakatingin ng may pag-asa sa telepono sa kamay ni Zhuge. Ako ito. Ang pamilyar na boses ay nagpasiklab sa silid pulong. Boss,
Bumalik na si boss. Boss, nakabalik ka na rin. Gusto ka na ng bald head. Agad mong sinabi sa lahat ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan. At sinabi mo rin sa lahat na nasa Yangshi ka. Pagkatapos matanggap ng bald head at ng iba ang balita, agad silang tumungo sa Yangshi. Matapos isara ang telepono, hinawakan mo ang iyong anak na si Xiao Kao na may maputlang mukha. Binuhat si Li Wanqiu. Umalis sa abandonadong planta ng kuryente na puno ng amoy ng dugo. Si Xiao Kao ay nanginginig sa iyong mga bisig. Itay, saan tayo pupunta ngayon? Dad ay dadalhin ka at si mommy sa isang napakabuting lugar. Maghanap ng isang tahanan. Sa ibang lugar, may mga taong magpapalaya sa atin. Gusto ni Xiao Kao na bumalik sa kabila ng tulay. Sa pagtingin sa takot na mga mata ni Xiao Kao, kumurap ka. Sinabi mo ng mahina, wala nang sinuman ang magkakaroon ng lakas ng loob na palayasin kayo. Kahit sino pa man. Ang pamilyang tatlo ay naglalakad sa malaking daan sa hilagang bahagi. Ang mga sasakyan ay walang tigil na dumadaan. Paminsan-minsan, nakikipag-usap ka kay Xiao Kao. Hinikayat mo si Li Wanqiu na huwag matulog. Nang mga oras na yon, isang Mercedes-Benz class ang dumaan. Ang batang lalaki sa driver's seat ay nakita ka sa unahan. Agad na lumiit ang kanyang mga pupil. Hindi maganda. May tao sa unahan. Isang mayamang binata sa tabi ay nagduda. Matapang siyang nakatayo sa gitna ng kalsada. Ano ngayon kung siya mismo ang naghanap ng kamatayan at nabangga hanggang mamatay? May mga koneksyon ako sa aking tiyuhin, kaya't hindi ako natatakot dito. Ang ibang mga kabataan ay sumanib din sa sigaw. Si Chen Liu ay tumama. Sa likurang upuan, si Chen Liu ay naggangalit. Sumigaw ng mga pagmumura. Buwisit na pulubi, papatayin kita. Ngunit sa susunod na segundo, mabilis mong hinila ang 2 tao at humiwalay. Kaya ito ay nakaiwas sa pagkakabangga ng kotse. Si Chen Liu ay mabilis din pinindot ang preno. Ang gulong ay nagiwan ng 2 mahahabang puting bakas. Sa isang iglap, nagkalat ang tao at mga kabayo. 20 sentimetro, kulang na lang ng 20 sentimetro. Ang Mercedes-Benz class ay tutumbok sa inyo. Ilang mga mayamang kabataan ang nagalit nang makita ito. Binuksan ang pinto ng kotse at nagalit na nagmumura. Naghahanap ka ba talaga ng gulo? Chen Liu, dapat ay tumama ka na kanina. Gusto kong patayin siya.